Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at yan ay pag-uusapan natin ang video mula sa channel ni Pinoy Mystery Channel mga kababayan. At ito nga po, sabi nga po niya dito mga kababayan, China gustong magkagulo sa Pilipinas. Bakit nga ba gusto ng China na magkagulo po sa Pilipinas? Yan ang ating alamin at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Bueno, ating alamin mga kababayan, bakit nga ba gusto ng China na magkagulo sa Pilipinas? Kayo, may idea ba kayo? I-comment down nyo po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yan pag-usapan. Alright, so yan, huwag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go! Mga Chinese trolls sa social media. Chinese troll. Binabayaran ng mga komunista upang lituhin ang usapan sa Pilipinas. Nagkakalat ng kasinungalingan para baguhin ang pananaw ng mga Pinoy sa nagaganap sa West Philippine Sea. Pinababango ang reputasyon ng China kahit nangaagaw ng teritoryo. Ginagawang mabuti ang intensyon kahit nang bubundol ng mga barko at pinagmumukhang kaibigan kahit minamaltrato ang mga Pilipino. Oo, actually may nakikita tayong ganyan sa mga comment section na kung saan parang tila mas pinapaboran pa nila yung mga ginagawa ng Chinese at parang tila mas kumakampi pa sila doon sa mga Chinese. Makikita natin yan sa social media, sa iba't ibang social media platform. 'Di ba? So tila pag parang wala silang pakialam doon sa mga Coast Guard natin, sa Armed Forces of the Philippines na siyang nagbubuwis ng buhay para lamang maipaglaban yung karapatan natin, especially dyan po sa West Philippine Sea, diba? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tunay na balak ng binabayarang troll sa Pinas ay palakihin ang alitan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos para mawasak ang katayuan ng politika sa bansa. Actually, totoo yan, Maraming nangyayaring ganyan ngayon na kung saan, hindi naman natin nilalahat, Kasi, syempre, Pilipino, dito tayo sa Pilipinas, kanya-kanya tayo, mga kababayan, ng paniniwala, Pero marami nga po dyan na wala naman talagang pakialam. Ang gusto lang nila makita yung reaksyon ng mga tao kung paano kung papanig ako sa ganito, paano kung papanig ako sa Duterte, paano kung papanig ako sa mga Marcos, 'di ba? So, hindi natin mayaalis na maisip na merong mga tao na kung saan ang gusto nila magkagulo, mag-away-away. May mga ganyan may mga nakikita tayo sa social media, 'di ba? Na sasabihin nila, ganito karami yung tao nagrarally, 'di ba? Tapos pag pumunta ka ron, wala naman pala. 'Di ba? So, kahit ako hindi ko lubos maisip bakit ganun yung gusto nila na mangyari, sa politika dito sa Pilipinas, na tila gusto nila laging magkagulo, mag-away-away, yung mga dating magkaakampi na yan. Hindi natin malaman, siguro sadyang ganyan ang politika, Okay, tuloy natin. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Alam ng lahat na Pilipinas ang nangunguna sa buong mundo pagdating sa aktibidad sa iba't ibang social media platforms, sa TikTok, Instagram, Facebook, YouTube at iba pa. Mas marami ang tumatangkilik kung naghahagilap ng mga balita sa loob at labas ng bansa. Facebook na rin ang nagsabi na ang social media capital ng buong mundo ay walang iba kung hindi ang Pilipinas. Oo, dito marami ang nahuhumaling sa mga online games at yung iba namimihasa sa internet shopping.
Pero ang online world ay ginamit na rin sa masamang paraan, ang pagpapakalat ng disinformation. Ginagamit na rin itong plataporma ng mga masasamang elemento na ang hangarin ay magasik ng lagim sa internet, mga social media trolls. Kapag sinabing trolls, ito yung mga Norwegian mythological characters na mayroong kakaibang kakayahan. Hindi sila tunay na tao, may kakaibang itsura, mahilig manggulo at masama ang motibo. Ang mga social media trolls naman ay parang ganun din. Mga accounts na hindi tunay na tao. Nililito yung usapan dahil may masama ring motibo. Sa Pilipinas, sandamukal ang mga binabayarang trolls dahil sa kahirapan ng buhay. Nire-recruit sila ng mga individual na nais magpakalat ng kwentong pabor sa kanila o istorya nakakasira sa kalaban. Ang modus ay baguhin ang opinyon ng tao at iliko ang pananaw ng iba. Pero hindi lang sa Pilipinas kumalat ang mga binabayarang trolls. Marami din sa ibang bansa. Kung matatandaan ng COVID-19, ito ay sinabing nagsimula sa China. Pero inulat sa Taipei Times noong taong 2020 na may mga Chinese trolls sa internet na nagpapakalat ng fake news na sa Taiwan nagkaroon daw ng COVID outbreak. At sinabi na pinagtatakpan daw yung mga namamatay. Okay, so sa Taiwan daw nagkaroon o nagsimula no yung COVID outbreak, no. Parang gusto nilang mangyari imbis na yung China ang sisihin, no, o ituro na pinagmulan ng COVID virus, inililihis nila, no, itinuturo nila yung Taiwan, mga kababayan. Parang ganun, no. Makalaunan ay napagalaman ng mga inchik ang nagpapakalat ng maling balita dahil may mga gamit na salita na karaniwan sa mga taga-mainland China. Ang motibo ay upang ikalat ang kwentong pabor sa mga komunista para ilihis ang pananaw ng mamamayan. Ibinalita din ito sa BuzzFeed na nagpakalat ng disinformation ng mga Chinese trolls sa Taiwan. Tapos mapapansin na ginagatungan ito ng ibang trolls para mag-trending. Oo, yung ganun ginagawa, no? Ibinalita sa ZDNet noong ding 2020 na may Balkan troll farm sa bansang Macedonia na nagpapakalat ng disinformation hinggil sa coronavirus. Ayon sa ulat, ilang daang trolls ang nagtatrabaho sa grupo na kumita ng libu-libong dolyares sa mga advertisement na dumadaan sa 150 nilang fake news websites. Sinabi na mas nagiging interesado ang mga viewers kapag naiengganyo sila ng fake news. Kung mapapansin, halos pareho lamang ang gawain ng mga trolls kahit sa ibang bansa. Ang unang hakbang ay ilabas yung kwento na gusto nilang ikalat. Tapos, para maging trending ang pahayag, gagatungan ito ng ibang mga trolls at aatakihin yung mga kumukontra. Pero sa Amerika, mas malagim ang kanilang balak. The Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group and the Presidential Anti-Organized Crime Commission previously filed a non-bailable qualified human trafficking charge. Sa mga bansang mayroong alitan, katulad ng Ukraine at Russia, laganap ang mga binabayarang trolls upang magkalat ng kanya-kanyang istorya. Ang balita ng ProPublica na yung mga anti-Ukraine propaganda ay tila nagmula sa Russian troll farm. Sinabi pa na yung mga pro-Putin disinformation ay kapareho ng ginawa ng bayarang grupo ng Russia's Internet Research Agency. Gaya ng ibang trolls, nagpahayag ito ng kanilang kwento, tapos ay ginatungan ng ibang trolls para mag-trending, at para protektahan ang pahayag, inatake yung mga kumukontra. Pero yung mga Chinese trolls sa Amerika ay kakaiba ang banat. Ang ulat sa CBS noong buwan ng Setyembre taong 2024 na ang balak ng mga Chinese trolls sa Amerika ay guluhin ang katayuan ng politika. Sinabi sa ulat na yung mga troll accounts na nagpapanggap ng mga taga-Amerika ay natunton na mula pala sa grupo ng camouflage ng China. Ayon sa mga eksperto, ang motibo ay hindi lang basta-basta magpahayag ng kanilang kwento at ipatrending ito
at atakihin yung mga kalaban. Subalit, palakihin at palalimin ang alitan sa gobyerno. Ayon sa pahayag, yung mga inchik na trolls ay hindi pumapanig sa isang kandidato. Sa makatuwid, inaatake nila pareho sina Trump at Kamala Harris. Marahil dahil sa alam ng mga komunista na nagkakaisa ang mga partido sa Estados Unidos na labanan ang pagsulong ng China. Kaya wala silang politikong kinampihan na pumabor sa China. Isang malaking babala para sa Pilipinas. May magandang dahilan kung bakit gustong guluhin ng China ang sitwasyon sa Amerika. Ito ay dahil sa halos walang pag-asa ni isang kusing na makuha ng mga komunista ang simpatya ng mga Amerikano na pumabor sa kanila. Kahit magpalagana pa ng istorya ang daang-daang troll sa social media, huli na ang lahat. Kaya ang last resort ay guluhin ang politika. Kung may Yan, no, nakikita natin yan. Hindi lang sa Amerika, no, dito rin sa Pilipinas, mga kababayan. Kung mapapansin natin, no, sinasabi nga na napasok na rin yung sistema ng Pilipinas na itong mga Chinese na to, mga kababayan. At yun yung isa sa mga target nila, no. Kung makikita natin, no, dyan po sa pagpapalabas ng statement, mga kababayan, sa kaguluhan sa West Philippine Sea, yung pagpapalabas ng statement, no, ng Chinese Embassy, tila nililihis pa nila, no, yung issue, yung totoong nangyayari, 'di ba? Inililihis nila. So ganun yung sistemang nangyayari. Pinapasok nila yung gobyerno, no, at tayo yung pinag-aaway. Same thing, mga babayan, ganyan din yung diskarte nila pagdating sa sa social media. No, pinapasok nila yung social media dahil hindi nila tayo madali sa ibang sistema. Gagawin nila yung politika ang guguluhin nila, no? So nakikita natin yan dito sa Pilipinas. ililihis ang focus ng bansa imbis na sa international, mapunta sa national issue. Hindi na mapapansin ang ginagawa ng mga injig. At kung lubusang magugulo ng mga Chinese trolls ang politika sa Amerika, hihina ang puwersa ng mga kumokontra sa China. Para bang sa isang basketball team na kung nag-aaway ang mga players sa loob ng court, masisira ang play. Buwan ng Hunyo 2024, sinabi sa South China Morning Post na 73% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa militar laban sa Beijing. Tapos, buwan ng Oktubre sa Enquirer, sinabi na 7 out of 10 sa mga Pinoy ang ayaw sa mga pro-China. Sa madaling sabi, katulad ng Amerika, karamihan sa taong bayan ay may galit sa kalokohan ng mga injik. At alam ito ng mga komunista. Kaya kahit magpalaganap ng mga disinformation ang daang-daang Chinese troll sa Pilipinas, hindi nababango ang kanilang reputasyon dito sa bansa. Pero kung gagatungan nila ang gulo sa politika, kung mag-uudyok ng mga supporters ng mga Marcos at Duterte para siraan ang isa't isa sa basketball, makasisira ito sa play. Tama naman. Anong aral ang mapupulot dito? Ang nagaganap na alitan ngayon sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos ay isang malaking bitak sa pagkakaisa ng bayan. Sa mata ng mga Chinese, ito ay isang oportunidad na pabor sa kanila. Walang duda na ginagatungan ito at pinalalaki ng mga communist trolls. Kung magugulo nila ang politika sa Pinas, mawawala sa isip ng taong bayan ng kalokohan ng mga komunista at hihina ang puwersa ng mga kumokontra sa China. Baka malingat na lang tayo ng isang beses, hindi natin alam, sila na ang may hawak sa buong karagatan. Diba? Yan yung nakikita natin ngayon ng mga nangyayari, mga kababayan, na kung saan, no, nalilihis na tayo doon sa mga totoong issue, no. Isa na nga po yung West Philippine Sea. Bakit kamo? Natatabunan na po ng mga usapin, no, tungkol po sa politika. 'Di ba? Merong mga impeachment ngayon, 'di ba? Meron yung mga sinisilip yung mga budget. 'Di ba? So yan yung mga totoong nangyayari, mga kababayan, at hindi natin maiisasantabi, no, na maiisip na totoo, no, itong sinasabi ni Pinoy Mystery Channel, ni PMC, no, na nalilihis na tayo do sa mga totoong issue. Nawawala na tayo do sa totoong usapin. Na isa sa mga totoong usapin is etong problema o issue sa West Philippine Sea, no, na posible nga, no,
na kinokontrol ng China, no? Merong nagkokontrol na mula sa China sa mga nangyayari ngayon dito sa politika sa Pilipinas. Ano sa palagay ninyo mga kababayan? No, i-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin niyang pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.